Nagsitayo po ang lahat para sa pagbibigay galang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Sa lahat po ng may Biblia, makibukas po kayo sa akin sa Isaiah chapter 9, verse 6. Sa English version po, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Isaiah chapter 9, verse 6 sa Tagalog po, "Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng kapayapaan." Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos at i-welcome po natin ang kanyang lingkod, Pastor Venus Gamba. Amen. Magandang umaga sa ating lahat. Maganda ba ang umaga natin? Amen. Ay yung magandang umaga, pumalakpak ng malakas. At sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Panginoong Diyos na buhay, may kagalakan po kami na makikinig ng iyong mga salita. May kagalakan po kami, Panginoon, upang namnamin ang mensahe, Panginoon, ng iyong mga salita, na mag-iilaw, magbibigay sa amin ng kalakasan habang kami ay nabubuhay. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami nagkaroon ng assurance of salvation dahil sa iyong Panginoon. Kaya Lord, sa aming buhay, Ikaw ang aming pinagmamalaki at wala nang iba. To God be the glory. Sa aming pag-aaral, dalangin po namin ang patnubay ng Santong Espiritu. Gabayan niyo po kami, Panginoon, upang yung aming napag-aralan ay tumimo sa aming mga puso at aming ipamuhay. Pagpalain po kaming lahat, ang lahat ng narito at sa lahat ng mga nakikinig, Panginoon, ngayong araw na ito, pagpalain po, Panginoon. In Jesus' name we pray, Amen. Hindi na po tayo mga po. Isang magandang umaga ulit sa ating lahat. At sabi nga ni Pastor Rubin, may tagyawat na siya, umiibig na. Alam niyo po mga magulang at kapatid na ang isang Kristiyano talaga dapat ay laging masaya. Amen? Sapagkat sabi nga, sa ating buhay, araw-araw ay Pasko. Pag sinabing araw-araw ay Pasko, dapat araw-araw tayo ay masaya. Kaya, masayang Pasko po sa ating lahat. Ngayon po, very ko muna po ngayon sa lahat ng mga church all over the world. Very ko muna po ngayon pinapangaral ang about Christmas. Tungkol sa Christmas. At nakikita po natin kung paano po talaga binigay ang ating Panginoon sa Kristo at kung titignan po natin ang kasaysayan ng kanyang pagkabuhay, ng kanyang kapanganakan, ay hindi po talagang kung titignan po natin nakasanmuot. Kasi nung panahon, sa aklat po ng Matthew chapter 1, ang kanyang kapanganakan po ay talagang grabe. Kasi alam naman natin ang kwento kay Jose at kay Maria. Diba? Nalaman ni Jose na si Maria ay buntis at siyempre papakasalan niya yan, siya ang magiging pangasawa niya at nagbalak siya halayuan, ihiwalayan. Diba? Pero kinausap siya ng anghel sa kanyang panaginip. Sabi ng Lord sa kanya, "Wag, sapagkat ang ipanganganak ni Maria na sanggol ay tagapagligtas, sapagkat siya ay sinamahan ng Espiritu." Ipinakita po sa atin ng Panginoon na talagang grabe, nung si Maria ay kinakausap din ng Panginoon, hindi sinabi sa kanya na ang iyong anak ay magdurusa. Hindi sinabi. Basta ang sabi, ang iyong anak ay tagapagligtas.
sa bayan ng Israel. At siyempre sa kanila sa atin. Hindi sinabi ng Diyos kay Maria na yung ipapanganak mo. Magdurusa, papatayin, tuturuan, ipapako sa cross, at mamamatay. Di po sinabi kay Maria. Pero purihin po ang Panginoon, bilang magulang ni Jesus, si Maria at Joseph, ay pinalaki siya sa biyaya ng Panginoon. And then nakita po natin, nung siya ay panganak na sa sabsaban ng Bethlehem, may katong pantas na humanap kay Jesus. Hindi na mo natin mabuti. At ang katong pantas nito ay sila po yung pinakamatalino sa silangan. Kaya tinawag silang tatlong pantas o tatlong mago. O three wise men. Okay. At sa kanilang paghahanap kay Jesus, nakita nila ang kala. Bituin. Na nagsilbing ilaw para hanapin si Jesus. Amen. Inilawan sila. At hanggang sa matagpuan po nila na si Jesus ay pinanganak na ang tunay na liwanag. Mga magulang at kapatid, itong tatlong pantas na ito, matatalinong tao ito, hinanap nila si Jesus. Lumapit sila kay Jesus. Kaya kayong lahat ng narito ay magatalino. Sabihin mo sa katabi mo, matalino. Bakit ko nasabing matalino ka? Kasi hinanap mo si Jesus katulad ng tatlong pantas. At ang bituin po ay nagsisimbolo sa salita ng Diyos. Amen! Nagsisimbolo. Tayo ay inilawan, bigyan tayo ng gaya ng salita ng Diyos para matagpuan natin si Jesus. Ang tunay na liwanag. Kaya tayo ngayon ay nagliliwanag. Amen? Nagliliwanag tayo dahil sa biyaya ng Panginoon. Okay? Ulitan po natin yung mga dalalintig at amalis po sila. Diyan po kayo mo po sa mga. Kaya ang ating pong topic ngayon, kasi yung kapanganakan ng ating Panginoon sa Kristo, doon na po rin-reveal. The Christ of Christmas revealed. Ang diwa ni Jesus, ang Kristo na Pasko. Kaya nga po, ang Pasko po ay napakahalaga po sa ating lahat. Ang Christmas po ay napakahalaga po sa ating lahat. Sapagkat hindi lamang ipinanganak si Jesus sa Pasko, kundi mayroon pong ibig sabihin ang diwa ng Pasko. Mayroon pong ibig sabihin na ang Kristo ng Pasko kung sino si Jesus. Ngayon, pag-aralan po natin yung leaders na Christmas, the Christ of Christmas revealed na eh. At hindi lamang kapanganakan, kundi package din po. Nung ibigay ng Diyos ang kanyang buktong na anak na si Jesus, ipinanganak sa sabsaban, marami po tayong natanggap ng pagpapala, hindi lamang ang kanyang kapanganakan, kundi pati ang ating kaligtasan. Amen! Kaya ang araw po ng Pasko, ang araw ng Christmas, ay kaligtasan po ito ng maraming tao na makasalanan na lumapit sa Diyos. At ang lumalapit sa Diyos, katulad ng tatlong pantas, ay matatalino po. Sapagkat ang katalinuhan na tunay ay ang paglapit at ang paghanap kay Jesus. Ipinapakita po ito sa atin. Kaya nga, the Christ of Christmas revealed. Ngayon po pag-aralan po natin yung Christmas, mayroong siyang na Lord, ay siyang na leaders, yung po ba? Bali siyang po siya. Pag-aralan po natin yung tinatawag na acoustic. Pag sinabi po acoustic, ito po yung letra, ang unang titik ng bawat linya ay bumubuo ng mensahe upang magbigay kahulugan. Kukuhan po. Hindi po yung ang acronym kasi minsan hindi natin man yung acronym at saka acoustic magkaiba po yun. Kasi acronym, halimbawa police, PNP, Pilipinas Police, yung po yung acronym. Ito yung acoustic. Bibigyan po natin ng kahulugan ang bawat litra ng Christmas. Okay, number 1. In Isaiah chapter 9 verse 6, doon tayo kukuha. Hindi tayo lalayo. In Isaiah chapter 9 verse 6, for to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulders,
and His name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, and Everlasting Father, Prince of Peace. Doon po tayo kuha. Ang una po, narito ay letter C. Na ang ibig po sabihin ay child is born. Sino yung child? His name is Jesus. Jesus Christ the Savior. Ito yung ipinapakita po sa atin ang kapanganakan ng ating Panginoon Kristo ay hindi lamang pinanganak, kundi pinakita rito ng ating Panginoon Jesus yung tinatawag nila yung humanity of Christ, yung pagkakatawang tao ng ating Panginoon Kristo. Kasi bakit? Tayo ay tao, tayo ay laman, ang Diyos ay Espiritu. Tama po ba? Para maabot po ang tao dahil tayo ay may laman at may dugo. Jesus po ay nagkatawang tao, siya ay sinilang para maging katulad natin. Maging katulad natin, kaya the humanity of Christ. At alam niyo po ba ang ating Panginoon Kristo, naunawaan po ang ating kalagayan. Amen. Naunawaan ng ating Panginoon Jesus ang ating kalagayan sapagkat siya po ay nagdanas din ng hirap kung siya'y magkatawang tao. Nagutom, nauhaw, tinukso. Kaya ang bawat tao na nandito sa lupa ay naunawaan ng Diyos ang ating kalagayan. Kaya ang ibig po sabihin ng si child is born. Okay, sabi po ng Bible sa Isaiah 9:6, sabi dito ang magiging taong Kristo, yung pa matatagpuan natin sa John 1:14, hindi ko na po sinulat ang verse. John 1:14, isulat nyo na lang po. For to us, a child is born. Yung po ang sinabi ng Isaiah 9:6. Doon lang po tayo sa Isaiah 9:6. For to us, a child is born. Dito ipinakita na ang Diyos ay lumalapit sa atin, sa paraan na maunawaan natin. Maunawaan natin ang kapanganakan ng ating Panginoon sa Kristo. Bakit? Sabi sapagkat para maabot niya ang pangangailangan ng tao. Ano ang unang pangunahin na kailangan ng tao? Ang kaligtasan ko at ang kaligtasan natin. Yung unang pangunahin. Kasi siya ay naging tao. Kaya pumili po ang Panginoon sa buhay namin. Child is born! Amen! Para sa atin! Para mamunawaan natin! Para makita ng Diyos ang ating kalagayan, maramdaman ng Diyos ang ating kalagayan na hindi maging madali sa mundo ito. Ang Panginoon din ay tinukso, nagdanas din siya ng kahiliman. Diba ang sabi ng Panginoon, kung maaari, Panginoon, ilayo mo sa akin ang sawa ng paghihirap. Pero hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban. Nakikita po natin. Kaya sa buhay po natin, ano man ang nangyayari sa atin, mga pagsubok at problema, may Diyos na sasama sa atin habang buhay at tutulungan ka ng Panginoon upang magtagumpay. Palapakan po natin ang Panginoon. Yung Panginoon, child is born. Number two leaders po. Siya po ay Heaven's Gate. Siya ay biyaya mula sa langit. Pag sinabing gate, ano yun? Sa Tagalog? Regalo. Kaya tayo mga bata ngayon di ba? Sino yung mga walang ninong at inang dyan? Pakitas mo ng kamay. Pumunta kayo sa bahay. Walang ninong at inang at ipagpapisa po kayo. Yun ang regalo ko po sa inyo. Si Kristo po ay regalo ng langit sa iyo. Siya ay Heaven's Gate. The Son is given. Sabi po ng Bible, sa aklat po ng Isaiah 9:6, sabi doon, unto us, for unto us, a Son is given. Ibinigay talaga sa atin regalo sa atin. Hindi natin pinadaran kundi regalo ang kaligtasan ng Lord. Hinigalo po na sa atin sa Jesus. Isipin mo yun Diyos, inigalo sa atin. Ay matuloy yun. Sa panahon ngayon, crazy siguro po.
mahirap talaga, mahal mo sa panahon ngayon. Talagang, di ba, panahon ngayon, crisis ng financial. Siyempre, mahirap na yun. Pero ang alam niyo po, grabe ang Panginoon. Hindi material na bagay ang regalo sa atin ng Panginoon. Hindi mo material na bagay na nakikita o ano yun, kundi ang regalo sa iyo ay ang Diyos mismo, si Jesucristo. For unto us, the Son is given, the God, the Son of God, the gift of God. Hallelujah. Kaya kung naramdaman ko natin ang presensya ng Lord sa buhay po natin, grabe, siya po ay regalo ng langit ng Diyos. Di ba sa John 3:16? Dahil sa pagmamahal ng ating Diyos sa atin, binigay mo kami. Yun po ay napakaganda ng regalo. Kaya, kung hindi kayo makakatanggap ng Pasko ng regalo, may regalo po kayo sa langit. Sa Jesus, nasa sa inyong puso. Yun ang pinakamagandang regalo. Amen! Yun ang pinakamagandang regalo sa atin. And the blessings can follow. Pag si Jesus nasa puso mo, masaya ka. Masaya ka. Okay. Hindi lamang siya dumating. Hindi lamang siya dumating lang. Kundi ibinigay siya ng Diyos. Isang pusang loob na handog ng pag-ibig. Ito ang tunay na diwa ng biyaya ng Diyos. Tinanggap natin ang hindi natin kayang bayaran. Regalo siya ng Diyos para sa kaligtasan. Kaya ba natin bayaran ang ating kaligtasan? Hindi. Pagsama-samaan ng pera sa buong mundo, hindi kayang bayaran ang kaligtasan. Sapagkat ang kaligtasan natin ay hindi pa sa ginto. At ang makakagawa lamang natin ng kaligtasan natin ay walang iba kundi ating Panginoon sa Kristo. For unto us, a Son is given, the gift of heaven. Amen ako po. Yung po ang pangalawang litra. Heaven's gift, the Son is given. Pero doon po tayo sa Isaiah. So here are. Siya po yung rollers of fame. Ang sabi, the government on his shoulder. Nang ibig sabihin siya ang pinuno ng kataas-taasan na mamumuno sa atin. Lalo na po sa atin ng mga Kristyano. Sapagkat siya ang hari ng mga hari. King of kings, Lord of lords. Siya po yung namumuno sa buong sanlibutan. Si Satanas po ay walang pag-aaral dito sa mundo. Hindi si Satanas ang pili mag-govern sa atin, kundi ang mag-govern po sa atin, lalo na sa ating mga Kristyano, ay ang ating Panginoon Jesucristo. Siya ang ruler supreme. Ang kanyang paghahari, ang kanyang pag-government ay nasa kanyang kamay. Grabe, no? Kaya po siya mission. Diba minsan talaga nakikita natin minsan wala na tayo? Wala na tayo. Minsan umasa tayo na tayo sa mga gobyerno. Minsan hindi nila naman ito pa. Pero pag ang Diyos natin ang siyang nag-gobyerno sa atin, siya ang nangunguna sa atin, ibibigay ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan. Amen? Ang hindi kaya ibigay ng mundo ito, ibibigay sa inyo ng Diyos. Siya tapat sila ang tunay na gobyerno, hindi po siya purako. Huwag po ibibigay sa atin ang ating pangangailangan. Hindi lamang sabi nito, the government shall be upon his shoulder, kaya niyang i-control ang lahat ng bagay sapagkat ang pamumuno ay nasa kanyang mga kamay. Kaya niyang ibigay, lalo na sa atin, lalo na po sa ating mga Kristyano, and God shall supply our needs. Ibibigay ito. At ang kagandahan sa Panginoon, kung kailan ka nagigipit, isang pinapahintulugan ng Diyos, kapag ikaw ay nagigipit, lalapit ka sa Panginoon at ibibigyan ng Diyos ang inyong pangangailangan. Kaya kung may dinaranas tayo ng mga problema at suko, lalo sa financial, ilagay po natin sa ating puso. The government shall be on your shoulder. Amen? Ilagay natin sa puso. Magtiwala tayo sa Panginoon. Lahat ng crisis ay may katapusan. Walang problema na walang solusyon. Ang solusyon ay ang Panginoong Jesucristo. Kung hindi kaya solusyon ng pera, ng anumang bagay dito sa lupa, ang ating mga problema, ang Diyos po ay may solusyon. Siya lamang ang gawin mong namumuno sa iyong buhay. Amen. Yun po. Habang ang mga tao ay nababalisa sa takbo ng mundo, pinapaalala sa atin na may hari na tunay na may hawak ng ating buhay. Kapag siya ang sandigan, hindi tayo.
matigilan. Amen. Hindi tayo matigilan. Yung mga nakadikit na sa presidente, grabe, no? Yung mga nakadikit sa presidente, di ba? Wala. Ano sila? Ano sila? Proud sila. Kung kalikot mo lang sa kapitan, kalikot mo si Mayor proud ka na Yung kalikot natin, nag-aalas sa atin ay ang Diyos. Very proud tayo. May Diyos ako. Amen. May Diyos ko. May Jesus ako na maghahari. Sapagkat ang sabi po ng Bible, ang sa Pilipos chapter 2, kung pag-aralan po natin ang Pilipos, hindi po natin na isinulat. Sapagkat ang pangalan ng Jesus ang siyang pinakamataas, pinakahigit sa lahat ng pangalan. Amen. Yung sikat ang mga pangalan, bagulin natin. Wala yan sa kalintingan ng pangalan ng Jesus. There's power in the name of Jesus. Sabihin sa katabi mo, there's power in the name of Jesus. Kaya, yung hindi nagsabi, walang power sa kanya. Ang sa Jesus. Sabihin ulit natin, there's power in the name of Jesus! Kaya nga dahil makapangyarihan ang pangalan ng Jesus, na pinakamataas na lahat ng pangalan, pag sinabi ko ang pangalan ng Jesus, may miracles na mangyayari sa ating buhay. Amen! Maraming nag-testimony. Sampung gubat. Ang laki ng babayaran nila. Pero dahil sa iyo nanalangin at tinawag nila ang pangalan ng Jesus, mayroong milagro mangyayari. Kaya sa buhay po natin, gusto natin mayroong mangyari. Ang mag-govern po sa ating buhay, ang mamunod po sa ating buhay, ay walang iba, kundi dapat ang Panginoon Jesus. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Kapag siya ginawa natin hari sa ating buhay, hindi tayo matutulog. Kahit alam natin walang-wala na. Hindi ka manalangin ng nawa, kundi alam ko. Hindi sure ka. Kasi pag sinabing nawa, nag-doubt ka pa. Nawa, Lord, ibigay mo sa akin. Pero dahil ang Diyos ang naghahari sa akin, alam ko, Panginoon, matatapos itong problema na ito sapagkat ikaw ang hari ko. Alam mo na, may assurance ka. Okay. Number 4, letter I. Incredible name. Pag sinabi ng incredible name, wonderful counselor. Alam niyo po ba ang pangalan ni Jesus ay kamangha-mangha? Amen. Kamangha-mangha. Grabe ang pangalan ng Diyos. Ang pangalan ni Jesus ay grabe matindi. Hindi ito basta-basta lang pangalan. Nakatulad ng Venus. Ang pangalan ko po ay Venus. Bakit naging ang pangalan ko Venus? Kasi ang tatay ko, madaling araw na gigising, nakakita ng stars sa langit. Ang sabi ay planeta ha, planeta nakakita ng paggising kasi sa umaga, may doon, kaya ang pinangalan sa akin, kasi lagi nakita, hindi ay Venus, kaya ang pinangalan sa akin ay Venus. Pero sa totoo lang, ayaw ko ng Venus Kasi pag pinatawag ako sa bangko, Ma'am Venus. Ma'am Venus. Pagharap ko sa bangko, ay barako pala ito. Mukhang mulgate. Yun po, minsan alam niyo ang pangalan ni Jesus. Ibang klase, amen! Siya ang pinakamataas na pangalan sa lahat ng mga pangalan. Pinakamagandang pangalan sa lahat ng mga pangalan. Makapangyarihan sa lahat ng pangalan. Ang pangalan ni Jesus. Incredible name. Wonderful Counselor. Grabe Lord, pangalan na. Grabe ang pagpapalit ibibigay sa akin. Hallelujah. His name, sabi ng Bible sa Isaiah 98, His name shall be called Wonderful Counselor. Ano ba? Ano naman mga Panginoon? Isipin mo ka. Incredible ang pangalan ng Panginoon. Pag may nangyayari sa atin na aksidente, pag pinawag mo ang pangalan ng Jesus, automatic ililigtas ka. Tama! Ako nangyari sa akin, nahulog ako sa hagdanan namin. Simula doon sa umpisa. Medyo mataas din yun
pag ganyan, dududududud. Pero isa lamang po ang sabi ko sa akin lang, Jesus Christ. At alam niyo po, wala pong bukol si Pastor. Wala pong bali sa katawan. Bakit? Pag binanggit natin ang pangalan ng Jesus, incredible name, wonderful name, counselor, may mangyayari po sa atin na mabuti. Bakit? Makapangyari ang pangalan ng Jesus. Palakpakan po nito. Hallelujah! Sa panahon ng pagkalito, binigyan tayo ni Kristo ng karunungan, hindi madaling umagalo. Siya ang gabay na hindi natutulak sa kamalian, kundi sa katotohanan. Ang pangalan ng Jesus ay dadaling ka dito sa katotohanan. Hindi siya nagtutulak sa kamalian. Kaya nga ang Kristiyano ay ginagay tayo ng incredible name sa katotohanan. Pag tayo ay nagkakamali, nandiyan sa ito para kalabitin. Kasi may mga desisyon tayo minsan na sa atin na lang. Kaya na kailangan magpag-desisyon tayo. Ang sabi ng Kawikaan, chapter 3, verse 5, sa Diyos ka magwala ng puso. At huwag kang mananakan sa sabi ng pakayanan. Siya isang guliin sa lahat ng mga bala at ang nalang itutupa sa iyong mga lahat. Kaya man maliit o malaki ito, dapat pinag-isipan natin mabuti, ilalatag natin sa kamay ng Panginoon para hindi tayo magkamali sa bawat isusunod natin. Nakukuha niyo po ba? Hindi lang sa pasarili natin, kundi sa lahat. Yun po ang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Alam mo ba, ibigay ng Panginoon si Jesus sa ating buhay. Pinaglaanan ito ng Panginoon ng pinakamagandang plano. Pinag-isipan na buhay ng Panginoon. Bakit? Ipapatay ng kanyang anak eh. Mayroon bang ama na gustong patayin ang kanyang anak? Gumawa ka na ng mabuti, pinapatayin pa ng anak mo. Pinagplanuhan ito mabuti ng Panginoon. At ngayon, maganda ang tao, maganda ang tao. Ikaw ay naligtas dahil sa kanyang pagsilang at dahil sa kanyang kamatayan. Amen! Kaya purihin po ang Panginoon. Siya po yung, incredible name. And then, number 5 leaders. Letter Ace. Siya po yung strength divine. Yan. The mighty God. Lakas na galing sa Diyos. Amen. Di ba may tinatawag tayo, yung sila ni Pastor doon, yung, kaya tayo nakatagawa ng tinatawag na, tawag yun yung sila ni Pastor noon, yung linggo, extra miles. Dahil ang Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas. Kasi kung sa sarili natin, okay na to. Tama na to. Pero dahil ang Diyos ay nasa iyo, gagawa ka ng higit sa nagagawa mo dahil sa lakas na binigay ni Kristo. Pero tatandaan po natin, wala pong makakatalo. Ang gumawa talaga ng extra miles ay ang ating Panginoon sa Kristo. Wala pa sa kalingking ng nagagawa natin. Nakukuha niyo po. Kaya kailangan po natin talaga mag-best. Mag-best, hindi lang ng offering, kundi sa lahat ng ating nagagawa, nagpasan po natin ang ating mga nagagawa. Kaya, happy best offering sa Sunday. Amen. Masaya po ba kayo? Amen. Sige, ang hindi nag-amen, hindi masaya na magbibigay sa Panginoon. Masaya po ba kayo? Amen. Nakanta na ba? Amen. Bakat naman ang TV na. Okay, yan. Siya yung stand divine. Sabi ng Bible, ang ibig ko kasi sabihin ng stand divine, yung mighty God, lakas na galing sa Diyos, ito po ay power, kapangyarihan. Sabi po ng Isaiah, the mighty God. Ipakita po, the mighty God, sabi doon. Yung po ay sa 9:6 ng ating Bible reading, the mighty God. Sabi rito, para sa mga humihina, ito ang paalala, may paalala ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos, ang tunay na lakas mo. Amen. Hindi kapangyarihan natin. Hindi ka niya iiwan sa laban, mag-isa. Hindi totoo. Pag ikaw ay anak ng Diyos, hayaan ka ng Panginoon sa laban. Pero hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Nandoon siya. Pag oras na ikaw ay nanghihina, pag oras na ikaw ay aatras,
na naandiyan ang Diyos para ikaw ay tulungan. Amen? Kaya ang sabi ni Kuya Rubin kanina, gusto niyang magpwede. Pero bakit hindi siya nagpwede? May kapangyarihan ng Diyos para sa atin. May lakas na ibinigay ng Diyos para sa atin. Kaya ang sabi ng mga Panginoon, I can do all things through Christ who strengthen me. Magagawa natin. Sa paglilingkod sa Panginoon mga magulang at kapatid, kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kailangan natin ang lakas na galing sa Panginoon. Kasi kung sa lakas lang po natin, mauupos po tayo. Mangihina po tayo. Hindi lamang sa ginagawa natin, kundi sa lahat ng nakapalit. Alam niyo po ang nagpapahina po sa Kristiyanismo talaga, hindi naman ang paglilingkod. Alam niyo ang nandun nakakapanghina, yung nasa paligid mo. Hindi mo tawag kasama mo minsan. Pagkakuha niyo po ba? Di ba si Jesus Christ? Mayugas? Pero hindi nakinig si Jesus Christ. Kita ko lang. Kaya nakikita ko, pag ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa iyo, ang kalakasan ng Diyos ay sa iyo, kaya mo magtagumpay. Bakit? Ang lakas mo ay galing sa Panginoon. Okay, para sa manghihina itong paalala, ulitin ko, ang kapangyarihan ng Diyos ay tunay na lakas mo, hindi kanya inuwan sa laban mag-isa. Ang hindi mo magagawa ayon sa sarili mo lang ay magagawa na dahil sa lakas na galing kay Kristo. Ang lakas mo ay galing kay Kristo. Sabihin mo sa katabi mo, ang lakas mo ay galing kay Kristo. Kaya hindi tayo dapat malaki. Kung tayo ay nagtatagumpay, kung ikaw ay nag-aaral ka mabuti dahil kay Kristo. Kung ikaw ay nagtatrabaho kang mabuti, nagtatrabaho ka dahil kay Kristo. Lahat ng ginagawa natin, pag ginawa natin, dahil sa Panginoon, ang lakas at ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa ito. Lagi kang magtatagumpay. We are more than conqueror. Tatandaan ko natin. Huwag tayong susuko sa laban. Sabi nga, ang nagwawagi ay hindi umaayaw. At ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Para magwagi ka, kunin mo ang lakas na galing sa Panginoon. Sabi ni David, lalabanan kita, Goliath. Ang laki ni Goliath. Hindi sa aking lakas. Hindi sa balot na ibinigay sa akin ni Saul. Kundi lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon ay binuhat. Lakas ang kapangyarihan ng pagdala sa akin. Okay, yun po ang number 5. Strength divine. Malapit na po. Pang-anim na tayo. Ang pang-anim po, siya po yung tinatawag na timeless Father. The everlasting Father. Pag sinabing timeless, hindi limitado ang oras. Hindi limitado ang panahon. Amen. Hindi katulad ng tatay natin na pag siya umalis ng bahay, iiwanan tayo. At darating naman siya magaling sa trabaho. Pero itong Panginoon natin, ang Ama natin sa langit, hindi po siya nawawala sa atin. Lagi natin siya ang kasama. Amen. Sa oras ng ginhawa, sa oras ng pagsubok at karamdaman, nandun ang Diyos. Siya ay timeless Father natin. The everlasting Father. At hindi lamang panahon, hindi lamang oras, kundi sa lahat ng panahon. Kaya siya ay tinawag na everlasting Father. Ang hanapin na walang hanggan. Wala kang tatay, may tatay ka. Ang ating amang nasa langit, si Jesus. Wala kang magulang, may magulang ka na kayang ibigay ang kanyang buwan. Ako hindi ko masasabi na kaya kong ibigay ang buwan ko sa anak ko. Sapagkat may sarili ako buwan. Pero ang Diyos amang nasa langit, ibibigay niya ang lahat ng oras para sa iyo at para sa akin. Hindi ka iwanan, hindi ka pababayaan. Nandiyan sa langit. Siya ang everlasting Father. Siya ang timeless Father. Okay, walang hanggang Ama. Ang sabi po sa Isaiah 9:6, pagiging po, siya po yung the everlasting Father. Sinabasa natin po nito. Nang ibig sabihin, tapat siyang magmahal, hindi pa bago-bago, hindi panandalian. Ang kanyang pagkalinga ay tumatawid sa bawat yugto ng ating buhay. Hallelujah.
Hallelujah. Tumatawid siya hanggang sa lito ng ating buhay. Hindi niya tayo iwanan. Ang sabi nito, sa lahat ng panahon, nandiyan si Jesus para tayo agwan. Alam niyo po ba, mga magulang ko pa rin, yung mga ko ng pastor, inaagwa ka ng Diyos, inaagwa tayo ng Panginoon, kung bakit tayo namin ay nabubuhay, bakit tayo hininga ngayon, inaagwa ka ng Panginoon, mahal ka ng Diyos! Amen! Mahal mo tayo ng Panginoon! Mahal tayo ng Diyos. Pero ang sana ako kwentong Diyos kaya lang, ayoko, gusto ko makita po natin ang kahalagahan ng pastor. Kasi seryoso po ito sa ating buhay. Ibigay ng Lord na kanyang itong anak ng seryoso. Tatanggapin din po natin ito ng seryoso sa ating buhay. Sapagkat ang kaligtasan po ay binigay na po sa ating bilang. Yun po, ang sabi ng Panginoon, siya yung everlasting Father. Number 7, 7 word, 7 letter, A. Maker of peace. Siya po kinatawag na the Prince of Peace, nagbibigay ng kapayapaan. Amen? Ang tao, pag lumapit ka sa tao, lalo na kung asar sa'yo, hindi mo bigay siya ng kapayapaan, gugulin ka pa niyan. Pero sa presensya ng Diyos, pag lumapit ka, mayroong kapayapaan. Kaya bakit tayo narito? Kasi marami tayong problema, marami tayong kaguluhan. Kaya pag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Amen! Nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Yung hindi nag-amen, hindi siya payapa. Nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Saan natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan? Dahil sa ang diwa ng pasunod, dapat natin yung level pagkaragal ng ating Panginoon sa Kristo. Maker of peace. Siya po yung tinatawag sa Isaiah 9:6. Sabi ko ng Isaiah 9:6, the Prince of Peace. Grabe. Matindihan ang Panginoon. Talagang siya ang nagbibigay sa atin. Ang mundo ngayon, grabe ng kaguluhan. Kaya tayo wala ka sa kaguluhan. Pero meron tayong kapayapaan. Sabi nito, kapayapaan hindi kayang ibigay ng mundo. Ang dala niya ay kapayapaan humihilom sa isip, sa puso, at relasyon. Kung si Kristo ang sentro ng buhay natin, ang kapayapaan ay sumusunod. Kalabanin mo na ng lahat. Hindi magugulang isip mo. Iwanan ka ng lahat. Hindi magugulang isip mo. Dahil si Kristo pagkasama mo, ay bibigyan ka ng kapayapaan. At ang kapayapaan po yun ang nagbibigay sa atin ng to serve the Lord. Amen? Kapag may peace of mind ka, kaya pa kang maglilingkod sa Panginoon. Masaya kang maglilingkod sa Panginoon. Hindi mo titingnan ang pangit na bagay. Kasi ang pangit na bagay niyan, toxic po yun para hindi ka makapaglingkod sa Panginoon. Amen? Yun po ang sikreto. Kaya lang kung kailan tayo nagkakaroon ng problema at pagsubok, lalo tayong sumikik sa Panginoon. Ang isang natayo ng tao katulad ng katulad taas, hinalapin sa iyo. At siyempre kailangan natin ang liwanag ng salita ng Panginoon. Okay. Ang sabi rito, kapayapaan humihilom sa isip, puso at relasyon ng si Kristo ang sentro ng buhay natin. Ang kapayapaan ay sumusunod. Sa panahon minsan nangyayari sa ating buhay ang kaguluhan. Andiyan si Jesus para bigyan tayo ng kapatagan. Kaya nga may tinatawag tayo ng kanta, kapayapaan sa gitna ng kaguluhan di makaya. Di ba kaguluhan tayo gusto na natin, pero kapayapaan ng Diyos nandiyan. Kaya kaya natin magtagumpay. Tagumpay ba tayo sa Panginoon? Sabi na rin, tagumpay po tayo sa Panginoon. Ang kapayapaan ay sumasa atin. Sa panahon, lalo na ngayon, grabe ngayon. Kaya kailangan po natin talaga ang kapayapaan mula sa Panginoon. Number 8. A. Letter A. Available to us. Siya ay laging nandiyan para sa iyo. Kaya dalawang ulit na eh. Doon sa Isaiah 9:6, kung babasahin nyo, dalawang bisis na sinabi, unto us. Unto us. Kasi yung availability ng Panginoon, hindi siya nawala. Nandiyan siya natin sa tabi mo. Hindi ka naiigan.
lamang si Jesus ibinigay sa mundo. Hindi lamang personal na ibinigay sa mundo. Kundi ibinigay din personal sa Jesus. Yung availability niya, ibinigay sa iyo at ibinigay sa atin. Kaya nandiyan lagi ang Panginoon. Amen! Nandiyan lagi ang Panginoon. Kaya nga dalawang bisis inulit ng Diyos para ibiin na ang pagdating ni Jesus ay personal para sa atin. Hindi lamang para sa mundo, para din sa atin o sa iyo. Lagi siyang nandiyan para sa ating pangangailangan. Nangangailangan pa tayo ngayong Pasko. Sino kayo nangangailangan ngayong Pasko? Pakitaas po ng kamay. Yung hindi ng taas, talagang mayayaman, mamay. Tingnan po ng kamay. Ulit! Sino ko na nangangailangan ngayong Pasko? Amen! Lahat tayo! Amen! Lahat tayo ay nangangailangan ngayong Pasko. At tatandaan po natin, ang Diyos ay laging available po sa atin na. Katulad siya ng tatay, na pag ikaw ay nagigipit, gagawa ang tatay mo ng paraan para bigyan ka ng regalo. Ganun ang ating Panginoon Jesus. Amen. Kung nagigipit pa tayo, sa Diyos tayo, lumapit. Available po lagi ng Diyos. Andiyan siya buka ang kanyang, bukas ang kanyang dalawang kamay para sa atin. Palapakan po natin. Hallelujah. Last letter. Siya yung Savior King. Defaulted promise. Siya yung haring tagapagligtas. Ito po yung nabanggit sa Isaiah. Siya ang hari na tagapagligtas. Si Yesu Cristo. Alam mo po, kung babasahin po natin almost 351 promises ng Lord sa Old Testament. Nung ninivel po ang ating Panginoong Hesus Kristo sa sabsaban, hanggang siya po ay lumagal. Maraming promises ang kanyang na-accomplish sa Old Testament. Maraming. More than 351 promises. Sabi nito, from the world prophetic vision, sa buong propesya, naganap po ito. At kung titingnan po natin, pakinig po, sabi doon, from the world prophetic vision. Hindi ko naman po, ano rin si Pastor, pag-English kasi, magaling naman po ako sa English, kaya lang hindi po ako magaling magbigas. Nalilito yung dila ko, may kalituhan yung dila ko. Okay. Kung titanungin po natin, yung kagalakan ng kapakalakan ng ating Panginoon Kristo ay kagalakan din sa lahat ng mga prophecy, yung mga prophetic visions sa Old Testament ay nagtagumpay po sa Jesus. Amen! Nagtagumpay si Jesus. Nagawa po ni Jesus bagay doon sa Isaiah 53. Kung titingnan po natin na siya ay mamamatay, papang sa puso, marami pa, etc. Naganap po yun. Nangyari kay Jesus. Bakit? Siya po yung Savior King, defaulted promise. Siya yung haring tagapagligtas. Ito ang patunay na tinutupad ng Diyos ang kanyang salita. Nangako ang Diyos eh. Tinupad pa niya. Ibang sabi ng Isaiah 7:14, siya ay tatawagin Emmanuel sa Old Testament. Ano nangyari natupad sa New Testament? Matthew 1:23. At ipapanganak isang sanggol na lalaki at siya'y tatawagin Emmanuel. Kasama natin ang Diyos. Ibang klase, no? From Old Testament to New Testament. Kung tingnan po natin ang agwat, many years, sabi ng aking pag-aaral, approximately 700 to 800 years. Ibang klase po. Nakalapa! Ang Emmanuel! Amen! Kasama ang Diyos! Kasama ba natin ang Diyos? Kung kasama ang Diyos, may kata ng Amen! Talunin na ako. Kaya, Amen. At sa Isaiah 9:6, siya ang Savior! Siya ang tagapagligtas! Si Jesus, nangyari ka! Amen! Matthew 1:21. At siya'y pangalanan mo Jesus, sapagkat ang pangalan ni Jesus, siya ang magliligtas sa kanyang bayan
Kaya ikaw ay bayan ng Diyos, liligtas ka na ng Panginoon. Yun po ang pinakamagandang mensahe ng Pasko, ng Christmas. Hallelujah. Nakikita po natin. Sabi mo sa aking pagtatapos, ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang Pasko. Dahil si Jesus mismo ang pinagalob sa atin at siya ang kailangan ng bawat pusong naghahangad ng pag-asa, direksyon, lakas at kapayapaan. Yun po ang napakagandang regalo sa atin, mga magulang at kapatid. Kaya yun po, the Christ of Christmas bell. Pag ano po yung buong Christmas. Child is born, heaven's gate, roller supreme, incredible wing, strength divine, timeless Father, maker of peace, valuable to us, and Savior me. Yung po ay sinabi pakitip. Sinabi po yun sa Isaiah 9:6. Hindi po tayo nawala. Nasa loob po yun ang Isaiah 9:6. Okay. Ngayon, sa araw ng Pasko, marami tayong kabuluhan. Lalo na yung maraming inaanak. Tama? Sino yung maraming inaanak? Ako, ngayong December, marami akong anak kaya inaanak. Kung may mga naka-speed yun, pero biyaya ko ng Panginoon. Amen? Marami tayong inaanak. Pero alam mo po, mga magulang at kapatid, kailangan natin ang unahin po natin, nandiyan lang naman yun. Kaya tayo na may tinatawag na discovery. Baka mamaya malulutan natin na ang tunay na diwa ng Pasko ay si Kristo. Sino dapat natin regaluhan? Tanong ko sa inyo. Si Kristo kasi siya ang may karuman. Baka malimutan natin. Amen. Baka malimutan natin. Kaya kailangan natin. Kaya tayo ay may discovery para ihandog po natin ito sa Panginoon. Ihandog natin ito sa Diyos na buhay. Kaya mga magulang at kapatid, may isa kong kwento tatapusin ko po ito. Kasi baka nag-alala tayo. Very dramatic to, iklang ko lang. Mayroon po isang tatay, umuwi ng bahay. Malungkot. At habang papasok siya sa kanilang tahanan, napakalungkot niya. Nakita siya ng kanyang anak. Tatay! Bakit ka malungkot? Sabi ng tatay, anak, pasensya ka na ng Pasko. Kasi hindi kita mabibigyan ng laruan, hindi kita mabibigyan ng masarap ng pagkain, hindi kita mabibigyan ng yung gusto mo sa buhay mo. Regalo, may pasal sa mundo. Kasi si tatay mo, ay nang araw pa lang ako nagtrabaho sa aming kumpanya. Wala akong bonus, wala akong card ng monthly, walang mga, kumbaga nang bibili kasi bago pa lang po. Kaya, lalo ko po ako. Ang sabi ng anak, tatay! Hindi ba ang diwa ng Pasko sabi mo sa akin ay sa panganakan ni Kristo? Ba't ka nalulungkot? Ba't ka nalulungkot? Siya ay pagdiriwang natin eh. Hindi naman ako. Nakukuha niyo ba ang gusto kong sabihin? Kasi baka mamaya ngayong Pasko, maging abala tayo sa lahat ng bagay sa material na bagay na hindi natin naiisip. Yung diwa ng Pasko na dapat ang Diyos ang bigyan natin ng papuri, paghahandog sa lahat ng bagay. Amen! Di bali wala kang masarap na hamon. Di bali wala kang mga regalo. Pero pag ikuwi na sa Panginoon, meron naman. Hindi naman nawawala ito. Di bali wala kang lahat ng bagay. Ang mahalaga ay si Kristo, ang tunay na regalo ng Pasko para sa iyo.
tunay na regalo sa akin. Yun po ang tunay na regalo sa akin. Na pag ang Diyos na si Kristo ay nasa puso mo, masaya ka, katulad ng bata. Tatay, ang ibig kong sabihin ng Merry Christmas, Happy ang Merry. Happy Christmas. Ibig sabihin, masaya ka dapat, hindi ka dapat malulungkot. Kaya, Happy Christmas po sa akin. Amen! Sabihin mo sa katabi mo, Happy Christmas! Merry Christmas! Saan ibig sabihin po? Let's celebrate the Savior! Sino ang isi-celebrate natin? Sa Jesus! Not just the season! Hindi po ang season, hindi po ang Christmas. Ang Christmas ay ginagamit naman ng Panginoon para i-celebrate ang kapanganakan ng Panginoong Hesus Kristo sa buhay natin. Sapagkat siya ang diwa ng Pasko. Siya ang Kristo ng Pasko. Dinibel po ito sa atin ng Panginoon. Purihin po. Kaya mga magulang po sa araw ng Pasko, dapat masaya tayo. Ang tunay na regalo sa atin ay ang ating Panginoon. Kaya, ibalot nyo ang ating Panginoon Kristo at yung mga regalo natin. Ay, bakit na regalo? I-share natin. Amen. Masaya ko ba tayo? Gusto mo natin purihin ang Panginoon? Siyempre, pag masaya, kailangan magpuri. Tingnan natin. Yung mga musisyan. Kasi siyempre, pag nagtatagumpay ka, kailangan purihin ang Panginoon. Amen? Meron pang happy na hindi nagsasaya. Sige, lahat tayo